ng aming mga ninuno. Salamat sa kanilang buhay na inialay upang maitaguyod ang isang bansang may dangal, pagkakaisa at pag-asa. Panginoon, habang aming ginugunita ang kasaysayan ng aming kalayaan, ipinagdarasal namin ang aming bayan na patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon ng kasalukuyang panahon. Bigyan mo ng karunungan, katapatan at tunay na malasakit ang mga pinuno ng aming pamahalaan mula sa pinakamataas na antas hanggang sa pinakamaliit na unit ng pamayanan. Aming iniaalay sa iyo ang aming kapatid sa General Santos City, sa mga karating lugar na naapektuhan ng kamakailang pagyanig ng lupa. Ipagkaloob mo sa kanila ngayong proteksyon, lakas ng loob at kapatagan. Yakapin mo ang kanilang mga pamilya na nabalot ng pangamba at pagkabahala. Ilayo mo sila sa kapahamakan at pagkalooban ng mabilis na pagbangon, kaligtasan at pagkakaisa sa panahon ng pagsubok. Naway maging handa rin ng bawat Pilipino sa harap ng mga kalamidad at maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangailangan. Pagpalain mo rin ang buong pamayanan ng NEUST. Gabayan mo ang aming administrador, mga guro, mga kawani at mga mag-aaral upang maging tapat sa paghahanap ng kaalaman, karunungan at katotohanan. Naway ang aming edukasyon ay maging daan upang makalikha ng mga mamamayang may malasakit sa bayan, may paggalang sa kapwa, at may panagutan sa susunod na salinlahi. Diyos, sa aming pagdiriwang ng kalayaan, ipaalala mo sa amin ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa paggawa ng tama, sa pagtatanggol ng katotohanan, paggalang sa dignidad ng bawat tao, at sa pagmamahal sa aming inang bayan. Patuloy mong pagpalain ang aming bansa at ang aming universidad sa pangunguna ng aming Pangulo, mga pangalawang Pangulo. Pagpalain mo ang aming mga kawani, mga guro at maging non-teaching personnel. Nawa kami ay maging iisang komunidad na may matatag na pananampalataya, makatarungan sa pamamahala at pagdilingkod, maunlad sa kabuhayan at nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito ay aming taimtim na dalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasamo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige. Lahat! Mga pinunong tawan! Lahat! Stop! Sige. Sige. Bye. Hindi ang pagkakataon. Baba! Tao! Taas ka ng kamay! No! Atin pong itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panumpa ng katapatan sa Kanang katapatan kamay. ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatan manunumpa sa katapatan ng Pilipinas at sa bansa kanyang sinasabi na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng Signal sabay ako. ng makatus, kakalikasan, makatao at makabansa. Mga kamay! Dak! Baba ang kamay! No! Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit.
mag-graduate ng NEUST March at One Song, One Ocean at ASEAN 2026 theme song. Sino yung nakapid? Sige. Sige. Ako kaya? Yeah. Yeah. Sige lang. Ako? Sige. Okay. Sige. Narinig ka. It calls our name across the seas. We are the same through tides that rise, through storms that wave. We sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we go.
Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ang pag-aalay ng bulaklak. Para po sa bahaging ito, halina't sabay-sabay na tunghayan ang wreath-laying and foyer honor na pangungunahan ng Pangulo ng ating pamantasan, Dr. Rodora R. Hugo, kasama ang ating mga pangalawang Pangulo, Dr. Feliciana Kabila ako para Mahal makakita na siya. Pangulo, handa na po sa pag-aalay. Sige. Sa kanan. Cut! Ano boy? Lipat! Putok! Da! Lipat! Nakakagulat. Putok! Da! Lipat! Putok! Bakit ba siya diyan? Hindi. Nagulat din siya. Nagulat din siya. Ano?
battery nga. Saan? Baba! To! Mahal na Pangulo, tapos na po sa pag-aalay. So, ba? Maraming salamat po sa ating mga pangalawang Pangulo, Attorney Bembol D. Castillo, Dr. Feliciana Jacoba at Dr. Jean Engel Jasper, at sa ating Pangulo Doon, slow. Cut! Ngayon ay sabay-sabay tayong makinig, makatanggap at matuto ng mga impormasyon at mensaheng ibabahagi sa atin sa ikatlo at huling bahagi ng ating palatuntunan. Ang balik kasaysayan sa pagkakatatag ng kalayaan ng Pilipinas at pagkamakabansa, upang ibahagi sa atin kung paano ba natin natamasa ang ating kalayaan, ang makasaysayang pinagdaanan ng Pilipinas bago ang formal na deklarasyon ng ating paglaya. Para talakayin ito, narito ang pangalawang Pangulo para sa Ugnayang Akademiko, Dr. Feliciana P. Jacoba. Maraming salamat po sa Pangulo ng ating pamantasan, Dr. Rodora R. Hugo. Sasabihin ko sinasabi ni Ma'am Maria, Dr. Rodora Rodriguez Hugo, dahil ang aking role po ngayon ay pagbabalik sa nakaraan. Mga pangalawang Pangulo, Attorney BP Bembol Castillo, Dr. Jean Gilliesper, sa ating mga iginagalang na pinuno ng ating pamantasan mula sa iba't ibang unit, mga kawani, mga guro, mga mag-aaral, mga kaibigan, kapwa lingkod bayan, minamahal kong kapwa Pilipino.
Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, nagtitipon tayo upang gunitain ang isang mahalagang kaganapan sa makulay na kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Ang ika-128 anibersaryo ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Habang ipinagdiriwang natin ang makasaysayang okasyong ito, mahalaga na ating isaalang-alang hindi lamang ang mga pangyayari ng nakaraan, kundi pati na rin ang tumagal na pamana na iniwan nito sa atin. Sa ika-128 taon na ang nakalilipas noong ika-12 ng Hunyo, 1898, sa bayan ng Kawit, Cavite, ang isang matapang na hakbang ay naglunsad sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito ay ang pagpapahayag ng kalayaan, isang deklarasyon ng soberanya nang si General Emilio Aguinaldo ay nagtanghal ng watawat ng Pilipinas at ipinahayag ang pagsilang ng isang bansa na malaya mula sa pananakop ng kolonyalismo. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simbolikong pahayag. Ito ay bunga ng mga dekada ng pakikibaka, sakripisyo, at di matitinag na determinasyon ng maraming bayaning Pilipino na nangarap ng isang malaya at soberanong Pilipinas. Ang paglalakbay patungo sa kalayaan ay puno ng mga hamon at sakripisyo. Mula sa panahon ng kolonyalismo Espanyol na nagtampok ng paglaban at revolusyon hanggang sa maikling panahon ng pananakop ng Amerikano. Tinaglay ng mga Pilipino ang pang-aapi, pang-aabuso, at pagmamalupit. Gayunpaman, sa mga pinakamadilim na sandali ng pagsubok, ang ningas ng kalayaan ay nagniningning ng malakas sa puso ng ating mga ninuno, na naging inspirasyon sa kanila na tumindig at ipaglaban ang kanilang karapatang magpasya. We have learned in our history subject then that for more than 3 centuries of Spanish colonization, our ancestors have suffered from injustices, the persecution of Filipino leaders, prior exploitation and abuses, racial discrimination, among others. And from then, Filipino resentment boiled over into an organized resistance. In 1896, the Philippine Revolution began under the leadership of the Katipunan, a secret revolutionary society, which, as we also learned, was organized by Andres Bonifacio, aided by his friends Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Diodato Arellano, Valentin Diaz, among many others. Di Katipunan, or di kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan was founded on July 7, 1982 at Azcaragay Street, now Claro M. Recto in Manila, na ang tanging layunin ay ipaglaban ang kalayaan ng ating bansang minamahal. May mga kababaihan din pong miyembro ng kilusang ito, tulad ni Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio, at ang tinaguriang ina or mother of Katipunan, Melchora Aquino. So the Philippine Revolution began on August 26, 1896,
When the Spanish authorities discovered the existence of this secret society, Katipunan's supreme leader, Andres Bonifacio, convened the Katipuneros in the vicinity of Caloocan, historically recognized as Balintawak or Pugad Lawin. They ripped their cedulas to signify their defiance. And on August 30, 1896, armed only with bolos, a few handmade guns, old rifles, spears, and amulets, or what we called, as they believe, anting-anting. The revolutionists launched their first major offensive against Spanish forces at the powdered magazine in San Juan del Monte, historically known as the Battle of Pinaglabanan. Believing that time was right to assert national sovereignty, Aguinaldo declared independence on July 12, 1898 at his ancestral home in Kawit, Cavite, where Ambrosio Rianzares Bautista, also known as Don Bosyong, read the Act of the Declaration of Independence, and it was signed by 98 people. Ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas ay higit sa isang legal na dokumento. Ito ay isang patunay sa katatagan, tapang at di matitinag na diwa ng sambayanang Pilipino. Ito ay isang magandang tanglaw ng magandang kinabukasan, ng pag-asa na nagbuklod ng damdamin ng pambansang pagmamahal at pagkakaisa. Lampas sa mga hangganan ng heograpiya, wika at kultura upang bumuo ng isang pangkalahatang pagkakakilanlan na nakabatay sa mga mahalagang pagsasarili, demokrasya at katarungan. At ngayon po sa ating pagdiriwang ng makasaysayang anibersaryo na ito, hindi natin dapat kalimutan ang mga sakripisyo ng mga nagdaang henerasyon. Ipagdiwang natin ang alaala ng ating mga ninuno na matapang na lumaban para sa kalayaan at kasarinlan. Palakasin natin muli ang ating pangako na itaguyod ang mga prinsipyong nakatala sa pagpapahayag ng kalayaan ng bansang Pilipinas. Ibahagi natin sa mga kabataan ang tatak ng isang Pilipino, marunong magpahalaga sa kasaysayan, marunong tumanaw ng utang na loob, may pagpapahalaga sa mga taong nagsumikap upang makamit natin kung ano ang meron tayo at kung nasaan tayo ngayon. Bigyan ng nararapat na pagkilala ang mga taong tumulong sa atin upang makamit ang tagumpay at magkaroon ng magandang buhay. Muli, para sa ating pamantasan na patuloy na nakikiisa at nagpapahalaga sa kasaysayan, sa ating kalayaan at magandang kinabukasan, ang pagpupugay sa ating mga bayani. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. Muli, sa inyong lahat, isang mapagpalayang araw po. Maraming salamat po. Mula sa pagtanaw sa makasaysayang pagkamit ng kalayaan ay dumako naman tayo sa makabuluhang mensahe na ibabahagi sa atin ng ating Pangulo na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Mga kasama sa paglilingkod sa bayan, ang ating mahal na Pangulo, Dr. Rodora R. Hugo.
sa aking mga malayang pangalawang Pangulo ng ating pamantasan, VP Feli, VP Bempol, VP Jean, mga miyembro ng Konsehong Pang-Administratibo, mga guro at kawani, mga mag-aaral, at sa ating lahat na mga lingkod bayani. Isang makasaysayan at mapagpalayang araw sa ating lahat. Maraming salamat sa pakikibahagi ninyo sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Ito ang pinakaangkop na araw upang sabihin na buti na lang malaya ako. Simple lamang pakinggan ang katagang ito, ngunit bihira natin sabihin. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin ito nabibigyang halaga sa araw-araw. Kung ikaw ay single, hindi ka naman nagigising tuwing umaga at nagsasabing, buti na lang malaya ako. Kung ikaw naman ay guro na nasa semestral break, malamang madalang mo ring sabihin ito, buti na lang malaya ako. Wala akong klase ngayon. Dahil kapag ang isang bagay ay matagal ng bahagi ng ating buhay, madalas hindi na natin napapansin ang halaga nito. Nagiging sobrang pamilyar na ito at normal sa atin. Ganon din ang kalayaan. Hindi natin ito madalas napapahalagahan dahil bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit may dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang kalayaan. Hindi dahil nawawala na ito, kundi dahil may mga bagay na unti-unting nagpapahina sa diwa nito. Tulad ng maling impormasyon na nagpapanggap na katotohanan. Korupsyon na sumisira sa tiwala ng mamamayan. Pagkakawatak-watak sa gobyerno na humahadlang sa sama-samang pagkilos para sa bayan. At kadalasan, nagsisimula ang mga ito sa maliliit na pagpili. Sa hindi pagberipika ng mga impormasyon, sa pananahimik kahit alam nating may mali, sa pagpili ng mas madalas kaysa sa mas tama. Dito nasusukat ang tunay na halaga ng kalayaan. Hindi sa mga salitang ating binibigkas, kundi sa mga pasyang ginagawa natin araw-araw. Bilang mga lingkod bayan at bahagi ng pamantasan, may pagkakataon tayong panindigan ang katotohanan at integridad ng bawat dokumentong ating pinuproseso. Sa bawat estudyanteng ating ginagabayan at sa bawat serbisyong ating inihahatid. Sa mga simpleng gawaing ito nagsisimula ang pagpapatibay ng isang malaya at maayos na lipunan. Ngayong araw ng kalayaan, hindi na natin kailangan tanungin kung malaya nga ba tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang ginagawa natin upang manatiling malaya ang ating bayan mula sa kasinungalingan, katiwalian at pagkakawatak-watak. Sapagkat ang kalayaan ay hindi lamang nating minana. Responsibilidad din natin itong isabuhay araw-araw sa pamamagitan ng ating mga pagpili, pagkilos at paninindigan.
Sa pagtatapos ng gawaing ito, hindi na nating kailangang sumigaw pa ng mabuhay ang kalayaan upang patunayan ang ating pagmamahal sa bayan. Sapagkat nang makauwi tayo na may malinis na konsensya at alam nating ginawa natin ang tama kahit walang nakakakita. Sapagkat sa huli, ang kalayaan ay hindi lamang makikita sa mga bantayog ng mga bayani, aklat ng kasaysayan o pagdiriwang tulad nito. Makikita natin ito sa mga ordinaryong taong araw-araw na pinipiling maging tapat at maging mabuti. At kung may pinakamatibay na tagapagtanggol ng kalayaan, marahil iyon ang taong nakikita natin sa salamin araw-araw. Ikaw, ako, tayo. At iyon ang tunay na hamon ng kalayaan. Hindi lamang ang tamasahin ito, kundi gamitin ito ng may katapatan, integridad, at malasakit sa kapwa. Sapagkat kapag natutunan nating gamitin ang tama, ng tama ang ating kalayaan, mas mauunawaan natin ang halaga nito. At sa huli, magiging taos-pusong mensahe ng pasasalamat ang simpleng katagang, buti na lang, malaya ako. Buti na lang, malaya tayo. Mabuhay ang diwa ng kalayaan, mabuhay ang NEUST, isang global na pamantasang makabayan. Magandang umaga sa ating lahat. Talaga nga naman pong nakapagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob po ang inyong sinabi. Muli po mula sa ating Pangulo, huwag daw po nating piliin ang mas madalas gawin. Sa halip, piliin natin ang mas tama. Muli po maraming salamat sa ating Pangulo, Dr. Hugo. Upang maging makulay ang ating pagdiriwang ng ika-128 taon ng kalayaan, halina't tunghayan sa mga natatanging talento na ibabahagi ng mga piling mag-aaral sa ating pamantasan. Matutunghayan ng isang pagtatanghal na magpapamangha, magpapaindak at magpapabalik ng ating pagka-Pilipino. Sabay-sabay po nating palakpakan ng grupong kultural mula sa LCADC, ang NEUST Folkloric Dance Troupe.
Talaga nga namang angat ang talento ng mga mag-aaral ng NEUST. Nagagawang buo at mula sa puso na maghatid ng premyadong bilang. Muli, buong pusong pasasalamat sa ating mahuhusay na mag-aaral. Para po sa pagkilala ng lahat, ang atin pong NEUST Folkloric Dance Troupe ay nasa pamamahala ng kanilang mahusay na tagapagsanay na si Ginoong Felino Kipse. Gayon din po ang ating mahuhusay na mga musikero, ang NEUST Brass Band na pinamamahalaan ng kanilang mahuhusay na tagapagsanay na si Ginoong Enrique Agustin at Ginoong Crisandi Suarez. At para po sa ating kaalaman, ang NEUST Folkloric Dance Troupe at NEUST Brass Band ay bahagi ng grupong kultural na kapwa na sa ilalim ng pangangasiwa ng Literary Culture and the Arts Development Center na pinamamahalaan ni Dr. Jose Mangahas. Muli po, isang pasasalamat sa lahat ng mahuhusay na nagbahagi ng kanilang talento sa bawat larangan, gayon din po sa mahusay na tagapagsanay at tagapayo. Inaanyayahan pong tumayo ang lahat para sa sabay-sabay na pag-awit ng bayan ko. Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Muli po, dito po nagtatapos ang ating programa, ngunit wala po sanang uuwi dahil magkakaroon po tayo ng pangkalahatang pagkuha ng larawan. Una po natin, inaayayahan po sa harapan ng ating pong mga admin officials po. Susundan po ito ng pagkuha ng larawan sa bawat departamento. Okay po.